Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, Sakamoto Days Chapter 247. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bale, natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days kung saan muling ipinakita ang sagupaan ni Nagumo at Mr. Oki. Ibinunyag din ni Mr. Oki ang kanyang dahilan sa pagsali sa grupo ni X upang hindi tuluyang maglaho at manatiling may lugar ang mga assassin sa mundo. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa humantong ito sa loob ng isang kasino. Ngayon, atin ang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days at ito ay ang chapter 247. Nagsimula ang chapter kung saan huminto na ang yate na sinasakyan ni Nagumo at Mr. Oki sa mismong loob ng kasino. Ang mga tao na naglalaro sa loob ay napahinto at nagulat sa nangyari habang tumalon at nagtungo si Nagumo sa mismong gitna ng mesa ng mga manlalaro. Agad naman siyang sinundan ni Mr. Oki at nagbitiw ng atake gamit ang spear, ngunit nagawa itong iwasan ni Nagumo. Dahil dito, tumama ang atake sa mesa ng mga manlalaro at ito ay nahati sa dalawa. Nagkalat ang mga chips at baraha. Samantalang, dinampot ni Nagumo ang isang baraha at ginamit iyon upang salakayin si Mr. Oki. Nagawang pigilan na tumama ni Mr. Oki ang pag-atake gamit ang kanyang sandata at agad siyang muling sumugod habang mabilis namang nagpalit ng sandata si Nagumo. Muling ginamit ni Nagumo ang dalawang niyang patalim upang salagin ang papalapit na pag-atake ni Mr. Oki. Bagamat nagawa niyang pigilan ang atake, umikot siya sa ere at tumalsik palayo dahil sa matinding lakas ng hampas ni Mr. Oki. Napansin ni Nagumo na maraming sibilyan ang nasa kanyang likuran, kaya sinamantala niya ito upang magtago. Gayunpaman, tila napansin ito ni Mr. Oki at mukhang batid na rin niya ang binabalak nitong gawin. Nang tuluyan ng makapagtago si Nagumo, inilapat niya ang kanyang palad sa sariling mukha at sa isang iglap ay tuluyan siyang naglaho sa paningin ni Mr. Oki. Napapalibutan si Mr. Oki ng mga sibilyan at sa kanyang isipan ay hinangaan niya ang bilis ni Nagumo. Batid din niyang ginamit nito ang kakayahan nitong mag-iba ng katauhan. Habang hinahanap niya kung nasaan si Nagumo, may isang babae ang lumitaw sa kanyang likuran at ito ay may hawak na patalim na plano niyang isaksak kay Mr. Oki. Agad naman itong napansin ni Mr. Oki at naharangan ang atake gamit ang spear at binanggit din ito na palagi na lang ganito ang ginagawa mo. Nagbato si Mr. Oki ng atake na pinigilan ni Nagumo at bumalik na rin ang orihinal nitong mukha habang patuloy na nagsasalita si Mr. Oki na umaasa ka lang sa instinct at ayaw mong madumihan ng sarili mong mga kamay. Simula nang umalis ang kaklase mong si Taro Sakamoto sa JAA, hindi ka na nakikipaglaban ng tapat. Binanggit ni Nagumo na wala itong kinalaman sa kanya habang hinigpitan ni Mr. Oki ang kanyang hawak sa kanyang sandata. Sabay sabing, kung ganun, nasasayang lang ang iyong talento. Nakakapanghinayangan kung hindi mo paunlarin ang iyong kakayahan. Mawawala ito. Pagkatapos magsalita, nagpakawala si Mr. Oki ng napakalakas na atake, ngunit hindi ito tumama kay Nagumo kahit na nasira ang kanyang sandata. Nagulat si Nagumo sa pagkawasak ng kanyang sandata habang ang pader na tinamaan ng atake ni Mr. Oki ay gumuho. Pinaikot pala ni Mr. Oki ang kanyang sandata upang palakasin ang kanyang atake na napagtanto ni Nagumo. Sinabi ni Mr. Oki na pasensya na kung nasira ko ang paborito mong sandata, pero kung wala kang maipakitang respeto sa labanan, wala nang bawal-bawal. Muling pinaikot ni Mr. Oki ang kanyang sandata upang atakihin si Nagumo na muli namang napigilan ang atake ngunit nabali na rin ang kanyang inilabas na sandata. Sinabi ni Mr. Oki na iyan na ang pangalawang nasira habang binanggit ni Nagumo na kakaayos ko lang ng sandatang iyan. Kasunod nito, biglang hinila ni Nagumo ang tali ng kanyang sandata at sa isang iglap, kumalat ang makapal na usok sa kanilang paligid. Habang sinusuri ni Mr. Oki ang kanyang paligid, tahimik na lumitaw si Nagumo sa harap niya. May hawak na invisible blade at balak itong ibaon kay Mr. Oki. Napansin ni Mr. Oki ang invisible blade ni Nagumo at binanggit na hindi naman ito magiging problema para sa kanya. Nagulat si Nagumo dahil hindi niya inaasahan na mapipigilan ito ni Mr. Oki gamit ang kanyang spear.
at mariing sinabi ng kanyang katunggali na kaya kong kontrahin ito sa pamamagitan lang ng pagmamasid sa iyong mga kamay. Kasabay nito ay inihampas ni Mr. Oki ang kanyang sandata na sinubukang pigilan ni Nagumo. Ngulit muling nabali ang kanyang sandata at dumiretso ang atake sa kanyang katawan. Nagtamo ng matinding pinsala si Nagumo sa kanyang dibdib at ang kalahati ng nabaling sandata ay tumalsik palayo. Nanghihinayang si Nagumo dahil nabigo ang kanyang plano habang hinarap siya ni Mr. Oki at binanggit na, "Nasira na ang mga sandata mo. Wala ka ng ibang magagawa." Itinutok ni Mr. Oki ang talas ng kanyang spear sa ulo ni Nagumo at sinabing, "Tapos na ito, Nagumo." Tila nawawala na ng pag-asa si Nagumo at nanatili lang itong nakayuko hanggang sa biglang pumasok sa isip niya si Taro Sakamoto na nagsasabi sa kanya na, "Iyon lang ba ang meron ka?" habang nagbabasa ito ng dyaryo. Dahil dito, muling nagkaroon ng lakas ng loob si Nagumo na lumaban at matagumpay niyang napigilan ang papalapit na atake ni Mr. Oki gamit ang kanyang sariing kamay. Nagulat si Mr. Oki nang makita niyang nagtamo lamang ng maliit na sugat si Nagumo sa halip na maputol ito, habang ngumiti ang sugatang Nagumo at sinabi na, "Hindi pa ako natatapos." Unti-unting bumangon si Nagumo sa pagkakayuko habang muling sumugod si Mr. Oki hawak-hawak ang kanyang sibat at sinasabi na, "Wala nang saysay ang lumaban pa, Nagumo." Inangat ni Nagumo ang kanyang kaliwang kamay na nasugatan ni Mr. Oki habang nagulat si Mr. Oki at napaisip kung may natitirang sandata pa ba si Nagumo. Hinihanda ni Mr. Oki ang kanyang sarili at mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata habang mabilis na kumilos si Nagumo at nagbitiw ng isang suntok gamit ang kanyang kanang kamay. Tumama ang atake sa ibabang parte ng mukha ni Mr. Oki at dahil sa lakas ng puwersa, tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig at siya ay napaatras. Napagtanto ni Mr. Oki na nagpakawala si Nagumo ng panlilinlang gamit ang kanyang kaliwang kamay at nang tinignan niya ang gitnang bahagi ng katawan nito, nakita niyang may nakabaong sandata dito. Makikita sa panel na ang naputol na invisible blade na tumalsik ay nasa katawan ni Mr. Oki at nakabaon ito sa pader. Patuloy na nagsusuka ng dugo si Mr. Oki habang sinasabi sa kanyang isipan na ang putol na invisible blade na nakabaon sa pader at ang suntok na iyon, lahat ng ito ay nakaplano. Nanatiling nakatayo si Nagumo sa harapan ni Mr. Oki at sinabi na, "Minsan kailangan mong magpanggap para mabuhay sa mundong ito. Wala na talaga akong natitirang as sa manggas ko." Samantala, unti-unti nang nanhihina si Mr. Oki, ngulit pinilit pa rin niyang magsalita at mariing sinabi na, "Aba, sino ang mag-aakala? Mukhang kaya mo rin palang madumihan ng mga kamay mo." Kinuha ni Nagumo ang bill na kanilang dapat bayaran at naglakad palayo habang sinasabi na, "Oo, ganun talaga ako katuso. Bawi ka na lang sa akin mamaya sa kape." Makikita sa likuran ni Nagumo na tuluyan ang bumagsak si Mr. Oki. Ngunit sa hindi na iaasahan, muli itong bumangon at hinawakan ang balikat ni Nagumo. Nagtataka si Nagumo kung paano nagagawang kumilos ni Mr. Oki sa kabila ng matinding pinsalang natamo nito nang biglang kinuha ni Mr. Oki ang bill na hawak ni Nagumo. Bakas sa mukha ni Mr. Oki ang panghihina at mariing binanggit na, "Hindi ko hahayaang magbayad ang aking tauhan." Kasunod nito ay tuluyan na siyang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig habang sinabi ni Nagumo na, "Magpahinga ka na muna, Mr. Oki." So ayun na ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.